Itigil ang lahat. Huwag mong babaliwalain ang mensaheng ito, Leo. Habang tahimik kang umaangat, may mga matang lihim na nakamasid sa bawat galaw mo. Hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng papuri ay may mabuting intensyon. May mga taong natatakot sa liwanag mo. Dahil ang tagumpay mo ay salamin ng kanilang kakulangan. Kung Leo ka, makinig kang mabuti. Dahil ang babala na ito ay hindi aksidente na napunta sa iyo, maligayang pagdating sa Cosmic Oracle Divine. Ang tahanan ng mga lihim na mensahe ng universo. Kung saan ang enerhiya, tadhana, at babala ay nagtatagpo. Leo, ikaw ay isinilang na may apoy ng pamumuno. Isang liwanag na hindi kailanman maaaring itago. Ngunit tandaan mo ito. Habang mas maliwanag kang nagniningning, mas dumarami ang mga matang hindi kayang sikmurain ang iyong tagumpay. Sa mensaheng ito, bubuksan natin ang belo ng katotohanan. Upang malaman mo kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan. At kung paano mo poprotektahan ang biyayang ibinibigay ng universo sa iyo, Leo, mararamdaman mo ito sa loob mo. Isang kakaibang bigat sa dibdib. Parang may hindi nakikitang matang sumusubok sa iyong lakas. Ito ay hindi takot. Ito ay paalala ng universo. May mga taong tahimik na naiinggit sa iyong pag-unlad. Hindi sila lalapit upang saktan ka ng hayagan. Sa halip, magtatago sila sa anyo ng kaibigan. Ngunit ang kanilang puso ay puno ng inggit at lihim na galit. Ang iyong karisma ay natural. Hindi mo ito pinaghirapan. Ibinigay ito sa iyo ng tadhana. At dahil dito, nagiging target ka ng mga matang hindi marunong magsaya para sa tagumpay ng iba. Leo, bigyang pansin ang mga maliliit na pagbabago. Ang biglaang pananahimik ng mga dati laging present. Ang malamig na tono ng mga taong dating masigla sa iyo. Ang mga papuring may kasamang pangungutya. Ito ang mga palatandaan na ang iyong enerhiya ay napapansin. Hindi ng universo lamang, kundi pati ng mga taong nais sanay sila ang nasa iyong kinalalagyan. Ngunit huwag kang matakot. Ang babalang ito ay hindi para pahinain ka. Kundi upang gisingin ang iyong kamalayan, huwag mong ibunyag ang lahat ng plano mo. Hindi lahat ay dapat makaalam ng susunod mong hakbang. Ang katahimikan ay sandata, Leo. At ang pag-iingat ay anyo ng karunungan. Panatilihin mong malinis ang iyong intensyon. Dahil habang ang iba ay nagbabalak ng masama, ang universo ay patuloy na nagbabantay sa iyo. Tandaan mo ito. Ang apoy mo ay hindi nila kayang patayin. Ngunit maaari nila itong subukang hinaan. Kung ikaw ay magiging pabaya, Leo, may isang batas ang universo na bihirang maintindihan ng karamihan. Habang mas umaangat ka, mas nasusubok ang iyong proteksyon. Ang tagumpay ay hindi lamang biyaya. Ito rin ay paanyaya sa mga matang puno ng paghahambing. May mga taong hindi kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na maging ikaw. Kaya't pipiliin nilang bantayan ang bawat galaw mo. Umaasang madapa ka kahit isang beses lamang. Hindi mo kasalanan na ikaw ay nagniningning. Hindi mo kasalanan na ang iyong presensya ay may bigat. Ngunit responsibilidad mo na alagaan ang enerhiyang ipinagkaloob sa iyo. May mga sandali na bigla kang mapapagod kahit wala namang malinaw na dahilan. May mga araw na tila nawawala ang sigla mo. Kahit alam mong nasa tamang landas ka. Leo, ito ay hindi kahinaan. Ito ay spiritual na interference. Kapag masyadong maraming mata ang nakatingin sa iyo, lalo na ang mga matang may dalang inggit, naapektuhan ang daloy ng iyong enerhiya. Parang apoy na binabawasan ng hangin. Hindi upang patayin, kundi upang subukin kung gaano ito katatag. Hindi lahat ay may kakayahang protektahan ang sarili sa antas ng espiritu. Ngunit ikaw, Leo, ay kabilang sa mga pinili. Ang kalasag mo ay hindi nakikita. Ngunit ito ay pinapalakas ng iyong paniniwala, ng iyong katahimikan, at ng iyong kakayahang umiwas sa walang saysay na drama. Kapag pinili mong manahimik sa halip na magpaliwanag, kapag pinili mong mag-obserba sa halip na mag-react, pinapalakas mo ang iyong espiritual na depensa. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lamang hindi ka mainggitan. Huwag mong hinaan ang liwanag mo upang maging komportable ang iba. Leo, ang iyong apoy ay gabay. Para sa mga handang matuto. At babala. Para sa mga may masamang intensyon. Kung may mga matang nakatingin sa iyong tagumpay, hayaan mo silang masilaw.
Dahil ang universo ay hindi nagkakamali sa pagpili kung sino ang dapat magmingming, Leo, hindi lahat ng kaaway ay dumarating bilang kalaban. May ilan na tatawag sa iyo ng kaibigan. Ngunit ang puso ay puno ng lihim na kompetisyon. May mga taong masaya lamang kapag ikaw ay nahuhuli. Ngunit nagiging tahimik kapag ikaw ay umaangat. Sila ang mga karmic observers. Mga kaluluwang konektado sa iyo hindi upang tumulong, kundi upang subukin ang tibay ng iyong espiritu. Ngunit tandaan mo ito. Habang may mga matang may inggit, mayroon ding mga matang nagbabantay. Mga gabay na ipinadala ng universo upang ilayo ka sa kapahamakan. Hindi lahat ng tagumpay ay dapat ipagsigawan. Sa panahong ito, Leo, ang tahimik na pag-usad ang iyong pinakamalakas na hakbang. Habang ang iba ay abala sa pagmamasid sa iyo, ikaw ay tahimik na pinapalakas ng universo. May paparating na oportunidad. Hindi ito agad mapapansin ng iba. Ngunit ito ang maglalagay sa iyo sa mas mataas na antas. Ito ang yugto kung saan ang pera, kapangyarihan, at respeto ay dumarating nang hindi mo hinahabol. Dahil kapag ang intensyon mo ay malinis, ang biyaya ay kusang lumalapit. Isara mo sandali ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Isipin ang isang gintong liwanag na bumabalot sa iyo, mula ulo hanggang paa. Sa bawat paghinga, ang liwanag na ito ay nagiging mas makapal, mas matibay, mas maliwanag. Ito ang iyong kalasad. Anumang masamang intensyon ay natutunaw bago pa man makalapit. Anumang inggit ay nawawalan ng kapangyarihan sa harap ng iyong katahimikan. Leo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong ibigay ang akses sa lahat. Ang tiwala ay biyaya. At hindi lahat ay karapat-dapat dito. Kung nararamdaman mong kailangan mong mag-ingat, makinig ka. Iyan ang universo na bumubulong sa iyo. At tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay. Minsan, ito ay tahimik. Ngunit hindi kailanman mahina. Leo, darating ang mga sandali na tatanungin mo ang sarili mo. Bakit parang mas tahimik na ang paligid ko? Bakit parang mas kaunti na ang tunay na nakakaintindi sa akin? Ito ay hindi pagkawala. Ito ay paglilinis. Kapag ang universo ay may mas malaking plano para sa iyo, unti-unti nitong inaalis ang mga taong hindi kayang sumabay sa iyong antas. Ang iba ay kusang lalayo. Ang iba ay mahuhubaran ng maskara. At doon mo mauunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng nawala ay kawalan, ang iba ay proteksyon. Leo, ang iyong presensya ay hindi basta-basta. Kapag pumasok ka sa isang silid, nagbabago ang enerhiya. Hindi dahil gusto mong mangibabaw, kundi dahil likas sa iyo ang pamumuno. Ngunit tandaan mo ito. Ang liwanag ay gabay sa ilan, at panganib sa iba. May mga taong kapag nakikita ang tapang mo, nararamdaman ang sariling kahinaan. Kapag nakikita ang disiplina mo, naaalala ang sarili nilang kapabayaan. At sa halip na baguhin ang sarili, pipiliin nilang pagmasdan ka. Umaasang ikaw ang unang madadapa. Ito na ang yugto kung saan kailangan mong maging mas mapagmasid kaysa mapagsalita. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang pakinggan. Ang tunay na Leo ay hindi reaktibo. Ikaw ay kalkulado, may kontrol, at marunong pumili ng laban. Kapag pinili mong huwag patulan ang provocation, kapag pinili mong manatiling kalmado sa gitna ng inggit, ipinapakita mo sa universo na handa ka na sa mas mataas na antas ng tagumpay. May paparating na pag-angat. Maaaring sa anyo ng pera, o isang posisyon, o isang pagkakataong matagal mong hinihintay. Ngunit ito ay hindi para sa lahat ng mata. Ito ay para lamang sa mga marunong mag-ingat. Leo, huwag mong ibahagi agad ang iyong mga plano. Huwag mong ibunyag ang buong kwento habang ito ay binubuo pa lamang. Ang ilang tagumpay ay mas ligtas kapag tahimik. Tandaan mo, ang mga matang may inggit ay walang kapangyarihan. Kung wala silang alam, hindi ka nag-iisa, Leo. Kahit sa mga sandaling tila ikaw lang ang lumalaban, may mga puwersang hindi mo nakikita na umaalalay sa'yo. Ang bawat babalang natatanggap mo ngayon ay hindi upang takutin ka, kundi upang ihanda ka. Dahil ang susunod na yugto ng buhay mo ay mangangailangan ng mas matibay na puso, mas malinaw na isip,
At mas tahimik na lakas, Leo, ang pinakamalalakas na pagsubok ay dumarating ng tahimik. Walang ingay. Walang babala. Isang pakiramdam lamang na parang may nagbago. Sa loob mo. Bigla mong mararamdaman na hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Na hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo. Ito ay hindi paglayo. Ito ay pag-angat ng kamalayan. Kapag dumating ka sa antas na ito, ang universo ay nagsisimulang subukin ang iyong disiplina. Hindi ang iyong lakas. Mapapansin mo, Leo, na ang mga taong dati may lakas ng loob na magduda sa'yo, ay biglang nawawala ng boses. Hindi dahil sila ay nagbago, kundi dahil ang iyong enerhiya ay hindi na nila kayang abutin. Ang mga matang may inggit ay nabubulag. Kapag ang liwanag ay hindi na naghahanap ng atensyon. Kapag ikaw ay tahimik na sigurado sa sarili mo. Wala silang mahawakan. Ito ang sandali kung saan ang kapayapaan ay nagiging mas mahalaga kaysa pagkapanalo sa argumento. Leo, huwag mong kalimutan ito. Ang akses sa iyo ay isang pribilehyo. Hindi lahat ay dapat makaalam ng iyong mga plano. Hindi lahat ay dapat makapasok sa iyong personal na mundo. Ang iyong enerhiya ay mahalaga. At ang maling tao ay maaaring makabawas nito. Kapag natutunan mong protektahan ang sarili mo nang hindi nagiging malamig. Kapag natutunan mong magsara ng pinto ng walang galit. Doon ka tunay na nagiging makapangyarihan kung narating mo na ang bahaging ito ng mensahe. Hindi ito aksidente. Ibig sabihin, handa ka nang marinig ang susunod. Ang panghuling paalala ng universo para sa iyo, Leo. Isang paalala na magsisilbing gabay. Habang ikaw ay papasok sa bagong yugto ng tagumpay, Leo, kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa mensaheng ito. Ito ay ito. Hindi ka binabantayan upang saktan, ikaw ay binabantayan dahil ikaw ay mahalaga. Ang mga matang nakatingin sa iyo ay patunay na ikaw ay nasa tamang landas. Ang inggit ay hindi sumusunod sa mga walang direksyon. Ito ay sumusunod sa mga taong may patutunguhan. Huwag kang matakot sa katahimikan. Huwag kang matakot na mag-ingat. Dahil ang universo ay hindi nagbababala ng walang dahilan. Sabihin mo ito sa loob ng iyong puso. Pinoprotektahan ko ang aking enerhiya. Ang aking tagumpay ay ligtas. Ang aking liwanag ay banal. Walang inggit, walang masamang mata. Ang may kapangyarihan sa aking tadhana. Habang inuulit mo ito, ang iyong espiritual na kalasag ay lalong tumitibay, Leo, kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay patunay na ikaw ay ginagabayan. Kung nararamdaman mong oras na para mas maging mapili, mas maging tahimik, at mas maging protektado, makinig ka sa pakiramdam na yon. Iyan ang universo na nagbabantay sa iyo kung nais mong makatanggap pa ng mga mensaheng tulad nito. Mga babala, gabay at biyayang nakalaan para sa iyo. Mag-subscribe sa Cosmic Oracle Divine. I like ang video kung ikaw ay isang Leo na handang protektahan ang sariling liwanag. At I comment ang See Protected bilang pag-claim ng iyong espiritual na lakas. Hanggang sa muli. Ipagpatuloy mo ang pagningning, ngunit huwag kalimutang mag-ingat.